Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Isang mapagpalang araw mga kapuso ang mga dapat nating abangan sa The Master Cutter. Nakaisip sina Red at Martina ng paraan kung paano nila mababawi si Ibiang kay Atoy. Ang plano nila ay humanap ng isang taong kayang magpanggap bilang tunay na nanay ni Ibiang. Dito nila nakilala si Olga Bonifacio, isang babaeng nakita nilang mahusay na umarte at magpanggap na parang tunay na artista. Naabutan ni Red at Martina si Olga habang gumagawa ito ng isang eksena, kaya agad silang humanga sa galing nitong umarte. Para sa kanila, swak na swak si Olga sa kanilang plano at binigyan sila ni Olga ng calling card at kalaunan ay nakipagkita siya kina Red at Martina. Doon sinabi ni Red na gusto muna nilang makita kung gaano kagaling umarte si Olga. Pinagawa nila rito ang isang eksena kung saan kunwari ay mayroon siyang anak na pinaampo noon at matagal silang hindi nagkita. Ang magiging eksena ay kanilang muling pagkikita. Ginawa naman ito ni Olga kasama ang kaibigan na si Charmaine at lalo lang nakumbinsi sina Red at Martina na siya na nga ang taong kailangan nila. Dahil dito, inalok nila si Olga ng 200,000 kapalit ng kanyang serbisyo. Mayroon din itong non-disclosure agreement kaya hindi maaring malaman ng iba ang tungkol sa kanilang plano. Tuwang-tuwa naman sina Olga at Charmaine dahil sa laki ng halaga na maaari nilang makuha. Agad nang sinimulan ang kanilang pagpapanggap. Tinawagan ni Charmaine si Ame at nagpanggap bilang si Faye, ang pamangkin ni Sister Norma. Sinabi niya na kasama niya ang nanay ni Ibiang, bagay na ikinagulat ni Ame. Para hindi mahalata ang pagbabago ng boses, nagpanggap si Charmaine na may sakit at inuubo. Ipanaliwanag din niya na may nangyari kay Sister Norma kaya kailangan itong umuwi muna ng probinsya. Pero bago raw ito umalis, may ginawa itong mahalagang hakbang. Hinanap nito ang tunay na nanay ni Ibiang. Dito na nagsimula ang kanilang malaking plano. Ang misyon ni Red, Martina, Olga at Charmaine ay simple pero napakalaki ng kapalit. Kailangan nilang mapaniwala si Atoy na si Olga ang tunay na ina ni Ibiang at sa pamamagitan nito ay makuha nila si Ibiang. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Olga at Charmaine. Agad silang nagtungo sa tailoring shop ni Atoy upang simulan ang kanilang plano. Ngunit hindi nila inaasahan na may koneksyon na pala si Olga kay Atoy mula noong paman. Noong una nilang pagkikita, nailigtas siya ni Atoy mula sa masamang loob. Dahil dito, nag-alok pa noon si Olga na kung kailangan daw ng girlfriend nitong si Atoy ay available nga daw siya. Hindi niya alam na ang taong dating tumulong sa kanya ay siya ring kailangan niyang lokohin para maisakatuparan ang kanilang plano. Pagpasok ni Olga sa tailoring shop, nagsimula siyang makipag-usap kay Atoy habang hindi pa nito nakikita ng maayos ang kanyang muka. Ngunit nang makita niya ang mga gamit at ID na may kaugnayan kay Ibiang, alam niyang nasa tamang lugar na siya. Nang mapansin ni Atoy si Olga, agad nitong hinila at tinanong kung tauhan ba siya ni Red. Ngunit mabilis itong itinanggi ni Olga. Maya-maya pa dumating si Ame at doon ipinakilala ni Olga ang sarili bilang tunay na nanay ni Ibiang. Ikinuwento niya na siya ang ina ni Ibiang na dating nag-iwan sa bata sa pangangalaga ni Sister Norma at sa bahay ampunan. Sinabi niyang matagal niyang hinahanap ang kanyang anak at may mga bagay lamang siyang kinakailangang ayusin kaya hindi niya agad nabalikan si Ibiang. Ngunit nang tuluyan ng makita ni Atoy ang mukha ni Olga, isang malaking gulat ang bumalot sa kanya dahil siya pala ang babaeng nakilala niya noon. At ngayon bumabalik si Olga sa buhay niya dala ang isang napakalaking claim na siya raw ang tunay na ina nitong si Ibiang. At dito pa lamang magsisimula ang mas malaking pagpapanggap. Napakaabangan natin dito lang sa The Master Cutter. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.